Okay, good day. So last time, nag-solve tayo ng volume, application ng integral calculus, in which ang ginawa natin ay sinolve natin yung volume bounded by two curves na ang axis of rotation ay yung ating y-axis. Okay? Both ang ginamit doon ay yung shell method tsaka yung yung isa, washer method. So this time same na equation ng same equation ng curve. Ito, x square is equal to y tsaka y square is equal to 8. So last time dito natin siya ni-revolve sa y-axis, no? So ngayon dito naman natin siya i-revolve sa x-axis. Okay? So nakuha na natin ang limit dati ng dalawang to or yung intersection ng dalawang curve na yan, in which 0 and 0, ito yung origin, tsaka dito banda is this is 1 and then 1. So i-revolve natin dito. So this time ang gamitin natin ay yung tinatawag na ano to ulit is this method, no? Okay? So i-separate natin yung strip. Ito yung ating strip. So dx ang lapad niyan. Ito yung ating y up. Ito naman yung ating y low, no? Okay? And then ito yung ating axis of rotation. Okay? Ito yung ating axis of rotation. So parang ang mangyayari niyan, ito yung ating r outside. And then ito naman yung ating r inside. Kasi kung i-rotate natin yung strip na yan, ang mangyayari magiging ganito siya, di ba? Ayan, magkakaroon ng butas sa dito. Ayan. So parang ganito ang mangyayari. Okay, so ganyan. So of course, ito ay dx. So magiging volume ng washer na ito is pi rho square less ri square times yung thickness, which is dx. Okay? And then pasok natin dyan sa integral. This is pi integral ng rho. Ano ba yung rho natin? Yung rho natin, ito yung equation y up. Ito yung rho natin. Ayan, ito yung rho. Or yung tuktok ng strip. Ang tinamaan niyang curve ay yung ito. Y square is equal to 8, no? So naka-dx pala tayo, so dapat ito ay y, ano na yun, y up, no? Y up. Ang y up natin ay x square, and then ang y low natin is square root of 8, itong banda. Ayan, or yung tinamaan nito na curve is yung baba ng strip. Pag tinamaan yung curve ay yung, ay, mali. Ito dapat iba. Ito dapat ay si ano pala to, no? Yung y up natin is square root of, bakit 8 yon? This to the d to h, it should be x. Okay? So square root ng x ito, and then square natin, tapos yung low is y. X square pala. X square, tapos i-square pa natin. Okay, and then dx, ang limit natin, so dx tayo from 0 to 1 din lang, no? Ito yung ating x1. x1 is equal to 0, and then ito naman yung ating x2 is equal to 1. So 0 to 1. So this is pi integral na ayusin natin. Magiging x na lang to. Ito magiging x raised to 4. And then dx from 0 to 1. Okay? So the volume is equal to 0.942 cubic
units. So parehas lang doon sa naunang problem. Okay? Now, isolve natin yan gamit ang shell method, no? Ito kasi yung pinakagamit na gamit yung shell method, no? Pwede nating gamitin lahat ng method sa isang problem, pero nasa sa inyo yan kung anong choice ninyo. So depende din kung minsan doon sa limit. Kung yung limit ay given na, edi halimbawa yung x1 at x2 yung given na limit, so it would be better na ang gamitin mo na ay mag-dx ka, no? Okay, ulitan lang natin yung curve. Exaggerate natin. This is y square is equal to x, and then x square is equal to y naman ito. This is 1, then 1, and then 0, and then 0. Paikutin natin dito. Now we will use yung shell method. Okay? So ito yung ating horizontal strip. So dy siya. Ayan, dy. So ngayon, kung babalikan natin yung ating introduction sa integration, volume by integration. So kung i-rotate natin yung horizontal strip na ito sa axis na yan, ang mangyayari ay parang magiging siya, cylinder na hollow, no? Yan. Yan. Magiging ganyan. Okay? So, kung titignan natin for example yung cross section ng cylinder. Ayan. So ang volume, or ayusin natin yung drawing siguro. Magiging ganito siya. Ayan. Okay. So magiging ganyan siya. Then ayan. So may butas sa gitna. Okay, ang formula kapag shell method, take note na kapag shell method ang gagamitin natin, yung strip natin tsaka yung axis ay parallel. Okay? Ito yung centroid ng strip natin, ito yung centroid. Ang layo ng centroid doon sa axis of rotation ay bar r, no? Tawagin natin na bar r. Okay? So according to Pappus theorem, ang volume ng isang area kapag ni-rotate natin with respect sa axis of rotation, that is equal to 2 pi bar r times area. Okay? Now, ang area natin, dA, doon sa strip natin, tawagin natin ito na x right. Tawagin naman natin ito na x left, no? Ano ba yung area? Length times width, no? Ang length natin ay x right less x left. Then yung kanyang height ay dy. So ito na yung ayan, pasok natin. How about si bar r? Ang bar r natin, ang layo ng centroid doon kay rotation, axis of rotation is y. Okay, that is y, no? Sir, paano kapag halimbawa yung axis of rotation natin, sige, for example, apply natin. Halimbawa, yung axis of rotation, sir, ay wala sa x-axis, kumbaga mas mababa. Parang ganito. Ayan, for example, ito yung centroid. And then, ito yung y is equal to 0, which is ito ngayon siya, y is equal to 0 to. Paano, sir, kapag dito, y is equal to negative 2, yung ating axis of rotation. So, ito yung bar r natin. Yung bar r natin ay dito, papunta dito sa pinakababa. Ayan. So, yan ay bar r, no? Take note na ito, yan ay y. Then ito ay negative 2. Okay? So, ang bar r mo, that is equal to y plus negative 2 actually. No? Negative 2. Ito. Okay? Y is negative 2.
y tapos less negative 2. Ayun. Anyway, later on mag-example tayo ng ganyan, no? Okay. So, yun. Tuloy natin. So, ang bar R natin ay y. So, volume is equal to 2 pi. Ang integral ng, ipasok natin yung bar R natin dun y. And then, ang x right natin, ano ba yung x right natin? Yung x ay yung right ng strip, ang tinamaan niyang curve ay ito. So, square root of y siya. Less, yung left natin, ang tinamaan niyang curve ay ito. Which is, ang equation natin ay, ayun, no? Y square, yung kanyang x right. And then, dy. So, ang limit natin from 0 to 1. Okay, so dapat ang volume na makukuha natin dyan ay 0.942 din lang. Okay, so parehas na 0.942 cubic units. Okay, yan.